Nangusuan na raw ni pinsan si PBBM sa survey. Talaga ba, mga kutsero? Grabe naman yan. Sabay-sabay talaga ang buhos ng biyaya. Hindi lang yon, pati si Bibi Sara nangusuan na rin ni pinsan. Mga kutsero, okay, goodness. Pag-usapan natin ito ngayon. Ito ang balita niyan, mga kutsero. Ito, papakita ko sa inyo. Zubiri and Romualdez naungusan na. Naungusan pa, di pa nangusuan. Di pa nangusuan. Naungusan na sa satisfaction rating sina BBM at VP Sara. O kaya to? Yan ang sinabi ng survey, mga kutsero. Balita ko today yan, October 11. Sabi, mas mataas ang nakuhang satisfaction rating ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at Speaker Martin Romualdez kumpara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Talaga ba? Ito ay batay sa resulta ng third quarter pulso ng Pilipino Tracking Survey ng The Issues and Advocacy Center na ginawa mula September 23 hanggang 30. So mga kutsero, as usual, mga kakutsero, survey lang naman to, no? This is a snapshot of a point in time. And at this point, mga kakutsero, ito ay ang punto ng oras ng September 23 hanggang September 30. So, hindi ho ito yung unang survey na nagsabi na bumaba ang satisfaction rating ni PBBM at ni VP Sara. Pero ito ang unang survey na nagsabi na naungusan na nga raw o nalampasan na ni Zubiri at ni Romualdez ang satisfaction rating ni Presidente at ni Vice Presidente. Tingnan natin, mga kutsero, yung survey na yan. Ito yung nilabas na survey. Ayan. Ito sinabi, satisfaction rating of Marcos Duterte drops slightly. Answer, understandably so, since expectations are always high on the first year in office of any government. Sana po paki-check mo muna ang grammar bago natin i-upload kasi pinapakita natin professional at eksperto sa pagsasurvey. Kung mali po ang spelling natin, spell check din paminsan-minsan. Spell check din. Ayan, anyway. So ayun na nga, mga kutsero. Anong sinabi dito sa survey? Ang sabi po, ito, si Marcos ay nakapagtala ng net satisfaction rating na 58%. 73% satisfied, 15% dissatisfied. Mas mababa sa 69% rating na naitala nito sa second quarter ng survey. Si Duterte ay nakapagtala naman ng 54% net satisfaction rating. 71% satisfied, 17% dissatisfied. Mas mababa ito ng 14%. Laki ng binaba, no? 14% sa kanyang nakuha sa mas naunang survey. Ito ngayon yung pattern na nakakagulat. Samantala, si Zubiri ay nakapagtala naman ng pagtaas mula 70% ang net satisfaction rating nito sa 72%. From 70, nag-72. Alright. Pero bago natin pag-usapan yung topic pa na yan, no, ng mas mahaba-haba, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas using Sendwave at wala pong remittance fees yan, mga kutsero, kaya napakaganda pong gamitin yan. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Ilagay yung account details dyan at pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang ayong promo code na Coach Jared ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Ayan. Kaya gamitin na po si Sendwave, mga kutsero, for all of your remittance needs. Ito naman, si Romualdez naman ay nakapagtala ng 5% pagtaas sa kanyang net satisfaction rating at naging 60. Dati raw, so kung 5%, so 55 dati, ngayon 60% na. Ang galing Dumadami ang funds niyan.
fans niyan, ito sabi. Ayon sa The Center, ito ang pinakamataas na performance rating na naitala ng incumbent speaker sa kasaysayan ng Kamara de Representantes. Yan. Ito raw yung pinakamataas. Na naitala, ng kahit sinong speaker, yun ba yung ibig sabihin nito? Pinakamataas na naitala ng kahit sinong speaker, hindi natin alam. Pero sinasabi nila, mas mataas daw ng 5%. Tapos, 70% naman yung kay Mig Zubiri. Ay, hindi, 72 pala yan, 72. Okay, basahin pa natin yung balita. Baka malaman natin dito kung bakit tumaas yung kanilang survey scores. Sabi, ayon sa The Center, nabasa natin pala. Ito, both Zubiri and Romualdez are credited for leading their respective chambers in support of the legislative agenda of the administration. Okay. So, kaya raw tumaas yung kanilang ang pananaw daw sa kanilang tao, mataas ang suporta na ibinibigay kay PBBM tungkol sa kanyang legislative agenda. Pero parang ang weird, no? Parang ang weird. Parang nagkaroon ng inverse correlation, no? Well, typically, kapag hindi sikat or hindi maganda yung pananaw ng mga tao sa presidente sa isang survey, everything follows. So, bababa din si House Speaker, bababa din si Senate President. Bakit? Kasi po, yung trabaho nila, dikit-dikit. Ibig sabihin, hindi makakapagpasa ng batas si Presidente kung walang contribution ng Speaker tsaka ng Senate President, ng SP. But this time, it's different. Bumaba ang percentage points si PBBM, pero yung dalawang nasa legislative, tumaas. So parang may weird, no? So parang ang gulo lang kasi sa pananaw ng tao, oo, gusto namin siya. Ito yung interpretation niya na kung usapang kalsada ang pag-uusapan natin. Parang ganito ang labas. Ay, oo, gusto namin yung ginagawa ni Mig Zubiri tsaka ni Martin Romualdez sa pagsuporta nila kay President Bongbong Marcos. O parang ganun. Yun ang sinasabi ng pagtaas ng kanilang score. Pero ang sinasabi ng iba naman, ay hindi namin gusto yung trabaho ni President Bongbong Marcos. So nagigets nyo yung diferensya? May disconnect eh. May disconnect. So it's so weird. Kasi yung presidente yung nag-i-implement ng batas eh. So usually, kung hindi gusto ng tao sa presidente, yung iba, damay-damay. Pero ito, baliktad. So hindi natin alam what caused that kind of relationship. Hindi natin alam kung bakit mababa si presidente tapos mataas yun sa kanila. It's so weird. Anyway. The Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo ay nakapagtala naman ng 8% pagtaas at nakapagtala ng net rating na 45%. Usually hindi naman pinag-uusapan yung judiciary kasi sobrang independent niyan. Hindi walang involved na politika kasi diyan eh. Hindi siya controversial. So usually si judiciary tulad ni Chief Justice hindi na nga dapat sinasama sa mga survey yan eh. si Chief Justice kasi there's nothing political about the judiciary sa totoo lang. At saka ang interest ng magkaka-interest lang ang tao sa Supreme Court kung either law student ka or lawyer or somehow ang work mo ay kasama sa batas or sa jurisprudence or whatever, sa paggawa ng jurisprudence, doon lang siya nagiging relevant. Pero majority wala namang pakialam ang tao sa Supreme Court. Tapos ito pang sabi, batay din sa third quarter survey, si Marcos ay nakapagtala ng net rating na 69%. Okay? Na trust rating ito, net trust rating. Okay. Net trust rating na 69%. Samantalang si Duterte ay net trust rating na 66%. Uy, medyo mababa. Mababa, no? Bumaba ang tiwala, quote unquote, kay Presidente Bongbong Marcos ng mga nag-take ng survey na to. So ito na naman mga kutsero, makikita nyo na naman yung baliktad na epekto. This is so weird. Ang weird talaga ng resulta na to.
Si Zubiri nakapagtala naman ng 73% net trust rating. Samantalang si Romualdez ay 70%. Talaga ba? Paano? That's so weird. This is a very interesting survey. Kinuha sa non-commissioned Pulso ng Pilipino survey ang opinyon ng 1,200 respondents na pawang mga rehistradong botante. Meron itong margin of error na +3, -3 at confidence level na lagpas ng 98%. And then 98% lang yan. Hindi yan lalampas ang 98% na na confidence level. 98 lang yan. Pag sinabing 98 lang yan. Hindi na lalampas yan dyan. But anyway. So it's really weird, no? Yung satisfaction rating nung Marcos Duterte bumaba. Tapos yung satisfaction rating ng Zubiri Romualdez tumaas. Tapos yung trust rating ng Marcos Duterte bumaba. Tapos yung Zubiri Romualdez tumaas. That's so weird. Hindi natin alam kung anong niyan. Hindi sinabi dito sa balita kung ano yung factors kung bakit naging ganun ng rating o yung resulta ng survey. But talaga ba? Talaga ba? Ano yung perception? Is it because mas nakikita nila na mas epektibong tumrabaho itong dalawa sa Senado at sa Kamara? We don't know, hindi sinabi sa survey. Ano ba nakikita ng tao? Mas visible ba sila sa pagdating sa pagtulong sa bansa? Well, si Romualdez, sobrang visible niya ngayon. Laman siya ng balita almost every day. And for the most part, it is yung kapag pupunta siya ng ganito, pupunta siya ng ganyan. Lakas ang PR niya ngayon eh. So, hindi natin alam if it's the case or whatever the reason may be. But this is an interesting development. Again, mga kotsero, medyo weird lang yung resulta ng survey kasi hindi siya yung traditional. Hindi siya yung kadalasan sinasabi natin na kapag usually nga, kapag bumaba ang trust at satisfaction rating ng presidente, damay yung SP at saka yung speaker for the most part. But this time it's different. Baliktad mga kotsero. And if it is kung valid ito na survey, well, I guess it's not as if walang ginagawa si presidente at si vice. Marami ko silang ginagawa. It's just that possibly, ito lang ang interpretation ko dyan. Possibly, mas marami din kasi silang kalaban. Mas marami din silang kalaban. Mas marami yung naninira sa kanila. Mas marami bumabakbak sa kanila. Yung mga DDS na tao dito, out of control. Ayan. Yun, yung mga galit kay Lisa. Yung mga ganun ba? Yung mga galit sa tatay ni VP Sara. Tapos yung mga politiko may ibang interes. O, yun. So, sila, kumbaga, they contribute sa pagmomolde o sa pagbubuo ng pananaw ng mga Pilipino kay PBBM at kay VP Sara. But, again, mga kotsero, ako kasi, I go by policy. Ang suporta ko po, mga kotsero, in general, sa Uniteam. I would disagree every now and then when it comes to policy. For example, hindi ko gusto yung stand ni VP Sara sa China. I don't like it at all. And kung yun ang posisyon niya, edi yun ang posisyon niya. But, it will be a consideration for me kapag pinag-isipan ko yung boto ko in the future. Does that mean I'm not supportive of VP Sara? Well, I am. I'm still supportive of VP Sara, and I'll say that categorically. Dahil in general, I think okay naman si VP Sara. In general. Si PBBM, ganun din. I don't agree with some of his policies. For example, si RCEF, yung what do you call this? Para sa
pag-open ng ating tawag dito, yung competitiveness something. Shucks, I forget. RCEP. No, RCEP. Kaya pala mali. RCEP. Yung parang yung ating trade deals with RCEP. Hindi ako pabor doon. Hindi ako pabor doon sa RCEP na yun eh. But he did it. So it doesn't necessarily mean na I trust him less. I guess mga kutsero, tayo kailangan po nating maging kailangan po natin mas maging mabusisi pa sa mga naririnig nating balita. Kasi mga kutsero, marami ho dyan sa tabi-tabi ngayon ang how should I say this? Marami ho dyan ang hindi na ho nila kontrolado yung kanilang sariling content. Yung pa ibig ko sabihin. Hindi nila kontrolado yung mga sinasabi nila, hindi na nila kontrolado yung content nila. And with the Philippines being the social media capital of the world, at lahat tayo binabase yung ating balita sa social media, we need to be more careful. Kailangan po mas maging sigurista pa tayo pagdating sa mga usapin, lalo na ng politika. Kasi itong politika, this is imbued with public interest. So, ibig sabihin, yung kinabukasan natin, yung interest natin sa ating kinabukasan, nakasalalay din sa ating politika. Kaya kailangan po, medyo mas maingat tayo sa ating pananaw pagdating sa politika. I'm not saying, hindi ko rin po sinasabi na maniwala kayo sa paniniwala ko. Hindi po yun ang sinasabi ko. What I'm encouraging everyone to do is to do your own research. Diba? Ako, may opinion ako, and that's my opinion. Ako lang yan. I could be wrong, I could be right. Ngayon, you also have to learn, kailangan po matutunan nating lahat na bumuo ng sarili nating opinion, no? So, kapag may narinig po kayo sa balita tungkol kay ganito, tungkol kay ganyan, always hanapan nyo po ng ebidensya na credible. Credible hindi lang po yung galing din sa ibang vloggers. Na kayo mismo ang nag-research, kayo mismo nagbasa, kayo mismo ang nag-imbestiga. At kayo po ang gumawa sa sarili nyong conclusion. Yun. Si surveys po mga kutsero, minsan ginagamit yan pang mind conditioning minsan. So ako, hindi ako masyadong sa survey. But kung meron mang value ang survey sa atin, it tells us kung nasaan ngayon ang utak ng taong bayan. I believe that surveys are scientific and we should not ignore the results of survey. And bilang Pilipino, kailangan maging responsable tayo sa mga pinapakinggan natin at nababasa natin. So, hanggang dito na po muna tayo sa video na ito. Mga kotsero, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Meron din po tayong Facebook page na pwede rin pupuntahan para lagi po kayo updated sa mga ganap natin din sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared live or next video, whatever that is. God bless you and see you next time. Bye!